Hello everyone! Welcome po sa ating YouTube channel. So kung bago po kayo sa channel po na ito, pwede po kayo na mag-subscribe at pwede nyo po ding i-hit yung ating notification bell para po kapag may bago po tayong upload na video ay mano-notify po kayo. So sa video po na ito, pag-uusapan po natin yung mismo pong advent po ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. Sa video po na ito, tatalakayin natin yung kapanahonan po na isinilang po si Rizal, nung bininyagan po siya, kung sino po ba yung mga magulang niya, kung sino-sino po ba yung mga kapatid niya, at saan pa po ba nanggaling yung angkan po na Rizal. Then, tatalakayin din po natin yung ah, pamumuhay po bilang isang pamilya po doon po sa kanilang bahay po o sa kanilang tahanan po doon po sa Calamba. So, without further ado, so magsimula na po tayo. Okay, so the birth of our national hero. So, kailan nga ba po ipinanganak yung ating national hero? So, sabi dito, so ipinanganak daw po si Dr. Jose Rizal noong June 19, 1861. So, maghahating gabi na po noon sa araw po ng Miyerkules, mga ilang araw po bago po mag-full moon ay isinilang po yung ating pambansang bayani. So Rizal was born in Calamba. So isinilang siya sa Calamba, Laguna, isang probinsya po ng Pilipinas. So nung isinilang po yung ating national hero, yung nanay niya po na si Doña Teodora ay kamuntika na po siyang mamatay dahil malaki nga po yung ulo po ni Dr. Jose Rizal. So dahil po doon, ah, naipangako po ni Doña Teodora na kapag lumaki-laki na si Rizal ay gagawa po sila ng isang pilgrimage doon sa Antipolo po bilang pasasalamat po dahil po siya po ay nabuhay po nung pagkatapos po na ipinanganak po si Dr. Jose Rizal. So 3 days, 3 araw matapos na ipinanganak si Dr. Jose Rizal ay bininyagan po agad yung ating national hero. So it was June 22, 1861 na bininyagan po yung ating national hero sa Catholic Church po sa kanilang lugar doon po sa Calamba. At yung pari po na nagbinyag po sa kanya ay walang nang iba kundi si Father Rufino Collantes. So, yung nagiging ninong din po ni Rizal ay isa din pong pari sa katauhan po ni Padre Pedro Casanas. So, yung pangalan po mismo ni Dr. Jose Rizal na Jose ay pinili po ng kanyang nanay dahil po isinunod niya po ito sa isang santo po na si Saint Joseph or si San Jose dahil po si Doña Teodora isa pong devote po ni San Jose. So, during po sa pagbinyag po kay Dr. Jose Rizal ay napansin po ni Father Collantes na malaki talaga yung ulo ni Rizal at siya po ay namangha. Nasabi po ni Father Collantes na nasabi niya sa pamilyang Rizal na nandun po sa binyagan po na yon, sabi po niya na alagaan daw po nila yung bata pong si Jose dahil po paglaki niya po ay siya po ay magiging isang great man or magiging kilala po si Jose Rizal. Yung mga salita po noon ni Father Collantes ay nagiging prophetic word po yun kasi ah, alam naman po natin na hanggang po ngayon ay kilalang-kilala po natin si Dr. Jose Rizal bilang national hero nga po ng Pilipinas. Okay, so the birth of a hero. So ito po yung nakasulat sa baptismal certificate ni Dr. Jose Rizal. Kasi po yung original po na baptismal certificate ni Dr. Jose Rizal po ay nasunog. So babasahin lang po natin ito. So I, the undersigned parish priest of Calamba, certify that from the investigation made with proper authority for replacing the parish book which were burned September 28, 1862 to be found in docket number 1 of the baptism,
Page 49, it appears by the sworn statement of competent witnesses that Jose Rizal Mercado is the legitimate son and of lawful wedlock of Don Francisco Rizal Mercado and Doña Chodora Realonda, having been baptized in this parish on the 22nd day of June in the 1861 by the parish priest Reverend Rufino Colliantes and Reverend Pedro Casanas being his godfather. So, witness my signature. This is signed by Leonzo Lopez. So, nung isinilang si Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas po noon ay under na po tayo sa colonization po ng Espanya. So, yung namamahala na po sa Pilipinas, yung nagagovern na po sa ating bansa is yung mga Espanyol. So, yung Governor General that time was si Lieutenant General Jose Lemery, at siya po ay namuno mula February 2, 1861 to July 7, 1862. So mahigit isang taon lamang po na namuno si Lieutenant Lemery. So itong si Lemery po ay isa po siyang former senator po sa Spain and membro din po siya ng Upper Chamber of the Spanish Cortes. So pag sinabi po natin Spanish Cortes, ay ito po yung ang parliament po sa Espanya. So yung mga achievement po ni Lieutenant Lemery sa Pilipinas when he was Governor General ay yung pag ano po niya he was fostering the cultivation of cotton in the Philippines, and also he established the politico-military government sa Visayas po saka sa Mindanao. Rizal's parents. So, sino nga ba yung parents ni Dr. Jose Rizal? So, familiar na po tayo dito, pero mas lalo pa po natin sila na kikilalanin ngayon. So yung tatay po ni Dr. Jose Rizal ay si Francisco Mercado Rizal. So, Rizal father ay i-describe po ito ni Dr. Jose Rizal sa kanyang memoirs na ito daw po ay isang model of father. So, isa pong huwarang ama itong si Francisco Mercado Rizal. So sabi ni Rizal, ito daw po si Don Kikoy, kasi Kikoy po yung palaya po ni Don Francisco. So itong si Don Kikoy daw po ay isa pong hardy and independent-minded man, lock, test, and work more. So hindi po talaga pasalita itong si Francisco Mercado. So hindi po siya marites. Hindi po talkative si Don Kikoy, saka workaholic po siya. So sabi dito, he was also strong in body and valiant in spirit. At saka po itong si Francisco Mercado Rizal ay nakapagtapos po siya or nakapag-aral po siya ng Latin and Philosophy at the College of San Jose in Manila. Ito namang nanay po ng ating national hero na si Chidora Alonso Realunda ay kilala din po siya as a woman of more than ordinary culture. So, sandali lang po. So, ito din si Chidora ay isa siyang edukada at nakapagtapos siya ng pag-aaral sa College of Santa Rosa. Itong College of Santa Rosa noon ay isa siyang sikat na paaralan sa mga babae sa kanilang lugar. So, she was a remarkable woman, no, processing refined culture, at talento din siya, may talent din po siya sa literatura, at maabilidad din po itong si Doña Chodora sa pagninegosyo. She was a fortitude of a Spartan woman, and she knows literature and speak Spanish better than Jose. So magaling siyang mga stela. So she is a mathematician and she read many books. So mahilig talaga si Doña Chodora sa pagbabasa po ng ating mga aklat. So ang pagsasama po ni Francisco Mercado sa Doña Chodora Alonso Realunda ay nagbunga po sila ng labing isa po na mga anak. So nagkaroon po sila ng labing isang anak, then si Jose Rizal po ay yung pangpito po nilang anak. So kaya po dito, para po hindi natin makalimutan, so tandaan lamang po natin yung sikat po na convenience store sa ating bansa, yung 7-Eleven. So tandaan po natin, 7-Eleven, si Rizal pangpito po sa mga anak ng kanilang pamilya, at then
sila po ay 11 po sila na magkakapatid. So again, 7-Eleven, 'wag po natin 'yang kalimutan. So sana mag-sponsor po yung 7-Eleven sa atin. Okay, so let's proceed. So itong si ano, si, Francisco Mercado Rizal, siya po ay ipinanganak sa Biñan, Laguna. So siya talaga yung taga Laguna. So ipinanganak siya noong May 11, 1818 at namatay siya sa edad na 80 noong January 5, 1898. Ito namang si Doña Chodora ay isa siyang Manila girl. So pinanganak po siya sa Manila at namatay po siya sa edad na 85 noong August 16, 1911. So bago po namatay, mga ilang taon po bago namatay si Doña Teodora, ay nag-offer po yung government sa kanya na ng isang life pension. Pero sabi ni Doña Teodora, hindi naman niya ito hindi niya ito tinanggap, pero magalang niya po itong hinindian. Sabi pa ni Doña Teodora, so yung pamilya daw nila ay hindi po naghahangad ng pera. So sabi po ni Doña Teodora, kapag po yung kung sakaling yung gobyerno natin ay marami ng pera tapos hindi alam ng gobyerno kung saan daw ilagay o gamitin yung pera nila, so mas nakakabuti po, mas mainam po na ibawasan na lang po yung ating mga taxes sa ating bansa. Ito pong katangian na ito ni Doña Chodora ay nagpapakita lamang po na she is a worthy mother po ng ating national hero. Okay, so the Rizal Children. So ito po yung sinabi ko kanina na meron pong 11 na anak yung si Don Francisco saka si Doña Chodora. So ito po yung kanilang mga pangalan. And then pangpito po si Dr. Jose Rizal. So kung napapansin po ninyo dito sa left part ng ating screen ay meron po nakasulat na piggyback song. So ano ba yung piggyback song? So according dito, so piggyback song are songs that use a familiar tune but have an alternate set of lyrics. So kapag sinabi po nating piggyback song, so ginagamit natin yung tono ng isang sikat na kanta, pero yung lyrics po niya ay iibahin po natin. So yun po yung gagawin po natin para po natin ma-memorize yung Rizal siblings or yung magkakapatid po na Rizal. So, mapapalaban tayo dito. So, parang sasali tayo sa tawag ng tanghalan. Okay, so, familiar naman siguro tayo lahat sa kanta na watermelon. So, I believe na familiar po tayo lahat. So, yun po yung gagamitin po natin na tono, din kakantahin po natin itong The Rizal Siblings. Itong pangalan po ng mga kapatid po ni Dr. Jose Rizal. So, sundan nyo na lang po ako dahil mala Regine Velasquez lang naman yung boses ko, sana all. Susundan mo lang po ako at ating kabisaduhin itong Rizal siblings. So, let's proceed. Okay, so Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria Jose Rizal, Concepcion Josefa, Trinidad, Solidad. So again, yung Jose, dagdagan na lang po natin ng Rizal para mag-fit po siya sa tono po ng watermelon. So again, Saturnina, Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria Jose Rizal, Concepcion Josefa, Trinidad, Solidad. So ano sa paningin niyo, puwede na ba tayong pangtawag ng tanghalan? Okay, so ano lang po 'yun, joke lang po 'yun. Okay, so alamin na po natin at kilalanin po natin yung mga kapatid po ni Dr. Jose Rizal. So unang-una we have Saturnina. So si Saturnina ay nabuhay mula noong 1850 to 1819. She was the oldest child ng pamilya po na Rizal. So yung nickname niya po is Nining, and she was married to Manuel T. Hidalgo of Tanawan, Batangas. Then we have Pasiano. Si Pasiano po yung kaisa-isang kapatid na lalaki po ni Rizal kasi dalawa lang po sila magkapatid.
Then si Pasiano yung, mas matanda si Pasiano kaysa kay Rizal. So si Pasiano ay nabuhay noong 1851 to 1930. He was older brother and confidant of Jose Rizal. So after his brother execution, so nung matapos na ma-execute or napatay si Rizal, so itong si Pasiano ay sumali po siya sa isang revolution at nagiging combat general po siya. So pagkatapos po ng revolusyon, nag-retire po itong si Pasiano sa kanilang bayan po sa Los Baños, where he lived a gentleman farmer, and namatay po siya noong April 30, 1930 sa edad po na 79. Itong si Pasiano po ay meron po siyang anak na babae at lalaki, pero hindi po siya naikasal sa kanyang kinakasama na si Severina Dicena. Now we have Narcisa. Itong si Narcisa ay nabuhay po noong 1852 to 1939. So her pet name was Sisa and she was married to Antonio Lopez. So itong si Antonio Lopez ay pamangkin po siya ni Father Leonzo Lopez, yung pumirma po sa bagong baptismal certificate po ni Dr. Rizal. So yung napangasawa niya po na si Antonio ay isa pong guro sa Morong. And Narcissa also is the one who found the grave of Jose after his execution in Paco Cemetery and marked it RPG. So, nung ano kasi, nung in-execute si Rizal, yung bangkay niya po ay hindi po nila ibinigay po sa kanyang pamilya. Tinako po siya ng mga Espanyol. So, nilibing po siya ng walang pangalan sa Paco Cemetery. So, luckily, itong si Narcissa ay mala Detective Conan kung sa ngayon, no? Ah, Itong si Narcissa, so dahil nga po hindi po nila alam kung saan inilibing itong si Jose, so hinanap po talaga ng kanyang pamilya. So itong si Narcissa na pumunta siya sa isang part sa Paco Cemetery na parang hindi na ginagamit. So may nakita siyang opisyal doon. So it was very unusual kasi hindi naman po 'yun, yung part na 'yun ay hindi na po ginagamit. So tas inisip ni Narcissa na siguro yun na yung ano, yun na yung libing ng kanyang kapatid. So, pagkatapos na nawala yung official, pinuntahan niya ito at nang ma-confirm nga niya na yun po yung libing ng kanyang kapatid, ay minarkahan niya po ito ng RPG. So, minarkahan niya po ito ng RPG. Kung titingnan po ninyo, ang RPG po ay kabaliktaran po siya ng GPR, which stand for Jose P. Rizal. Kasi nung pagkatapos po napatayin po yung ating national hero ay hindi na po pwedeng maaring banggitin yung kanyang pangalan. Kaya binaliktad po ito ni Narcissa. So magaling din itong si Narcissa. Mala ano talaga siya, mala detective Conan. Okay, next we have the Olympias. Olympia po ito. So nagkabaliktad po yung P sa ka-M. Okay, so si Olympia ay nabuhay noong 1855 to 1887. Her pet name was Ipia. She married Silvestre Ubaldo, a telegraph operator from Manila. So wala pong masyadong ganap sa buhay ni Olympia. Then we have also Lucia, 1857 to 1919. She married Mariano Herbosa of Calamba, who was a nephew of Father Casanas. So si Father Casanas is yung ninong po ni Dr. Jose Rizal. Herbosa died of cholera in 1889 and was denied a Christian burial because he was a brother-in-law of Dr. Jose Rizal. So isa to sa ano, isang ah, i-illustrate kung gaano po ipinapakita po nito kung gaano po kagalit yung mga Espanyol po sa kay Rizal kasi kahit na po yung brother-in-law po ni Rizal na si Mariano ay nung mamatay po ito sa sakit na kolera ay hindi po siya pinayagan na magkaroon po ng Christian burial kasi nga daw po siya po ay bayaw po ni Dr. Jose Rizal. So galit na galit po talaga sila. Then we have also Maria. So si Maria ay nabuhay noong 1859 to 1945 at kilala siya sa pangalan na Biang. She married Daniel Faustino Cruz o Binyan Laguna. So si Maria, yung buhay ni Maria ay wala din pong masyadong ganap. At least walang na-record. So siguro meron namang mga ganap pero hindi lang na-record. Okay, so yung pangpito sa Rizal siblings, we have Jose, our national hero. So the greatest Filipino hero and
Pearl's Genius. So his nickname was Pepe. So alam naman natin na Pepe yung kaniyang nickname. So during his exile in Dapitan, he lived with Josephine Bracken. So si Josephine Bracken ito yung anak nung mama na gusto pong magpagamot or magpa-opera ng kaniyang mata kay Jose Rizal. So si Josephine Bracken ay isang Irish girl from Hong Kong. So nagkaroon po si Rizal ng anak sa kay Josephine at isa itong baby boy. Ngunit ito po ay namatay pagkatapos ng ilang oras pagkatapos nitong ipanganak. Then itong si baby boy, yung baby po ni Rizal ay pinangalanan niya po na Francisco alinsunod po sa kanyang tatay po na si Don Francisco. Then inilibing nila ito sa Dapitan. So ito sa baba idinagdag ko po ito kasi um, there was a time yata na lumabas po ito sa lit, itong si Ote. So, aside from Pipi, so si Jose Rizal ay may iba pa siyang nickname. So, ito nga yung si Ote, o ano bang wastong pag-pronounce niyan, one of it is si Ote, then may iba pa talaga si Pipi, si Piping, or si Pipito. So, itong mga palayaw po na ito ay naging popular po ito sa Kalamba noong kapanahunan po ni Rizal. So, ang nagsabi po nito na ay tinatawag nga daw po si Rizal ng OT is si Aling Simeona Vioda de Alibutod. So, itong si Aling Simeona ay siya po ay isang pamangkin ni Mang Elyong Bilan. Si Mang Elyong Bilan, siya po yung tagagupit po ng buhok ni Don Francisco ni Pasiano saka po ni Jose Rizal. So, ito pong si Mang Ilyong Bilyan ay ginukupitan po niya yung mga lalaki sa pamilyang Rizal doon po sa kanilang ancestral house sa Calamba, Laguna. Then we have Concepcion. So, itong si Concepcion, her pet name was Concha. So, she died of sickness at the age of 3. So, ito yung pinakaunang naging storo po sa buhay po ni Rizal. Kasi si Concepcion po at si Rizal ay halos magkasing edad. Then, syempre, kasi sila yung magkasing edad, so sila po yung magkakalaro. Pero, at the age of 3 nga po, itong si Concha ay namatay dahil sa sakit. So yung kanyang pagkawala po ay talagang ikinalungkot po ng ating national hero. Then we have also Josefa. Si Josefa ay nabuhay noong 1865 to 1945 and her pet name was Panggoy. So she died an old maid at the age of 80. So naging matandang dalaga po itong si Josefa. So like Josefa, itong si Trinidad din ay kilala sa pangalan na Trining ay namatay din po siya na matandang dalaga sa edad po na 83. Then itong pinakabunso po nila si Soledad. Si Soledad ay nabuhay noong 1870 to 1929 and her pet name was Chuleng. So she married Pantaleon Quintero of Calamba. So yun po yung yung po yung mga kapatid po ng ating national hero. Again, tandaan po natin 7-11, ipang-pito po si Rizal, saka 11 po silang magkakapatid. The Rizal Children. Okay, so ito po yung yung continuation po kung paano po ilarawan yung magkakapatid po na Rizal. So si Jose Rizal, yung tinatawag niya po yung mga kapatid niya mga babae na Doña or Senyora kapag sila po ay nakapag-asawa. Then senyorita naman kung sila po ay nanatiling mga dalaga. So kagaya po ni Doña Epia or Senyora Saturnina, so tinatawag sila na Doña at Senyora. Saka yung mga old maid na kanyang mga kapatid ay tinatawag niyang Senyorita Josefa at saka si Senyorita Trinidad. Yung relasyon naman po ni Rizal kay Pasiano ay more than daw po, mas mahigit pa daw po sa magkapatid. Kasi nga po itong si Pasiano ay tumayong pangalawang ama po para kay Rizal. Kasi kung naalala po ninyo, nung magdesisyon po si Jose Rizal na mag-aral po siya sa abroad, ipagpatuloy niya po yung kanyang pag-aaral sa abroad. Yung kanyang parents is ah, ayaw na po talaga sana na ayaw talaga na mag-aral pa siya. Kasi sabi nga po nila, delikado na po para kay Rizal kapag
mas nag-aral pa po siya. Pero itong si Rizal dahil determinado po talaga siya na makapag-aral, din inspirasyon niya po talaga na makapag-aral dahil gusto nga din niya po na operahan yung mata ng kanyang ina. So, hindi niya po pinaalam sa kanyang parents na nagbabalak po siya na mag-abroad at mag-aral doon. So yung nakakaalam lamang po ng kanyang plano ay si Pasiano. So ito kaya si Pasiano ay talagang ay tinitingala ni Rizal sa kanyang buhay. Kung baga saludong-saludo talaga si Rizal sa kay Pasiano. Si Pasiano ay i-describe ni Rizal as a much finer and more serious than him. So, seryoso daw itong si Pasiano. So, mas malaki sa kanya, kaya at mas slim, mas payat sa kanya din. Hindi daw po ito. So, siguro si Pasiano, ano siya, gwapong-gwapo si Pasiano. Kasi sabi dito, hindi daw po siya dark at saka yung ilong daw po ni Pasiano ay hindi pango. So, his nose is fine, beautiful and sharp. So, kaya lang yung ano lang, yung negative side po sa itsura ni Pasiano, siya daw po ay isang sakang. Sakang yung bow-legged yung kanyang mga paa or kanyang legs. Then itong si Pasiano ay isinabuhay po ni Jose Rizal sa kanyang nobela na No Limit ang Hiri as Piloso Potasio. So this is No Limit ang Hiri, not No Limit Sir Tanghiri. That is No Limit ang Hiri. Okay, so edit na lang natin. Okay. Huwag na. Okay, so we have here the results ancestry. So ano nga ba yung um, ano pinanggalingan ng angkan po ni Rizal? So kung mapapansin po natin, ah Ah, yung Rizal po ay lahat naman po tayo ay may pinanggalingan. So, alamin din po natin kung saan ba talaga nanggaling yung yung angkan po nila ni Rizal. So, alamin po natin sa father side saka sa mother side po niya. So, unang-una, unahin po natin yung sa father side ni Dr. Jose Rizal. So, kapag sinabi po nating ano, sa father side ni Jose Rizal, yung angkan po nila ay na-trace up mula kay Domingo Lamco. So itong si Domingo Lamco ay ang great-great-grandfather po ni Dr. Jose Rizal. Isa po siyang Chinese immigrant galing sa Fukien City of Changshu. So sa China po siya. Then dumating po siya sa Manila noong 1690. So nung dumating po siya dito sa Manila ay nakilala niya po yung nagpapatibok sa kanyang puso na si Ines de la Rosa at sila po ay nagpakasal at nagkaroon ng anak na si Francisco Mercado. Then itong si Francisco Mercado ay nakaharap din ng kanyang kabiyak sa katauhan po ni Cirila Bernacha at saka itong si Francisco ay naging gobernador silyo po ng Binyan. So si Francisco sa Cirila ay nagkaroon ng anak sa katauhan ni Juan Mercado. Si Juan Mercado is yung ano na, yung lolo na talaga ni Rizal. Then itong si Juan Mercado ay nagpakasal kay Cirila Alejandro at katulad din ng kanyang ama ay naging ano din siya, gobernador silyo din siya ng kanilang bayan sa Binyan. Then itong si Juan Mercado sa si Cirila ay nagkaroon po sila ng 13 na mga anak. So ano talaga pala sila yung marami sila kung marami sila kung mga anak. So yung ano yung tatay po ni Francisco Mercado na si Juan Mercado saka yung asawa niya na si Cirila ay nagkaroon siya ng 13 na mga anak at isa na po doon sa 13 yung tatay po ni Jose Rizal na si Francisco Mercado. Then itong si Francisco Mercado ay nakilala naman niya yung nanay ni Jose Rizal na si Chodora Alonso at nagpakasal po sila noong June 28, 1848. At yun na nga, nagkaroon din sila ng 11 po na mga anak. So from 13 hanggang 11, so isang malaking pamilya po talaga yung mga Rizal. Then we go to the mother's side. Sa mother's side po ng ang kanila ni Rizal. So it is said that Doña Chidora family descended from the Lacandula or yung Lacandula po is sila po yung the last native king ng Tondo. So uh, inaano sila, nililink po sila sa angkan po na yon. Si Eugenio Ursua naman, ito po yung great-grandfather po or ni ah,
Doña Chodora, or siya po yung great-great-grandfather ni Dr. Jose Rizal. So ito namang si Eugenio Ursua ay meron po siyang dugo ng mga Hapon, at nakapag-asawa po siya sa isang Pilipina na nagngangalan po na Benigna. So si Benigna po yung kanyang apelyido po ay Anon. Then si Eugenio saka si Benigna ay nagkaroon ng anak po sa katauhan ni Regina, at si Regina po ay ikinasal kay Manuel de Quintos na isang Filipino-Chinese lawyer sa Pangasinan. Then sila po ay nagkaroon ng anak sa katauhan ni Brigida na nakapag-asawa naman kay Lorenzo Alberto Alonso, a prominent Spanish Filipino mestizo o binyan. So si Brigida saka si Lorenzo ay nagkaroon po sila ng tatlong anak, at isa na po dito yung ay nagkaroon sila ng mga anak, hindi pala tatlo. So their children were narcisas, nagkaroon sila mga anak, Theodora, Gregorio Manuel, and Jose. So lima pala sila. So si Brigida at si Lorenzo ay nagkaroon ng mga anak, at isa na po doon yung nanay po ni Dr. Jose Rizal na si Theodora Alonso. Okay, so now we know na kung saan nanggaling yung angkan po nila ni Rizal. So alamin na naman po natin kung ano po ba at saan nagmula yung surname nila na Rizal, yung apelyido po nila na Rizal. Kasi kung atin namang babalikan sa father side ni Rizal, wala namang Rizal. Kasi mula sa alam ko, nagiging merkado po sila. Then sa mother side naman niya ay Alonso. Wala po talagang Rizal. So saan nga ba nanggaling yung apelyidong Rizal? Okay, so Mercado was the real surname of the Rizal family, which was adopted in 1731 by Domingo Lamco. Mercado is appropriate for him because he's a merchant. Mercado means market. So, ang totoo talagang apelido po nila ni Rizal ay Mercado. Kasi po, yun po yung apelido po ng kanilang great-great-grandfather. Kasi, nung dumating si Domingo Lamco is, ah, pinalitan niya sa Pilipinas ay pinalitan niya po yung kanyang apelyido ng Mercado kasi nga po isa po siyang merchant. Ang Mercado ay nababagay sa kanya dahil ang Mercado daw po ay nagkakahulugan ng market. So Rizal, yung apelyido po na Rizal was given by the Spanish alcalde mayor. So binigay lamang po yung apelyido po ni Rizal sa kanila. Kasi nung mga panahon po na yon ay meron pong lumabas na decree, ah, mula sa nagkaroon po ng batas na tinawag nila na Royal Decree of 1849. So sabi ng batas na ito, kailangan na mag-adapt yung mga Filipino ng Spanish as surname. So under po sa pamamahala ni Governor General Narciso Claveria y Saldua, nagkaroon po tayo ng tinatawag na the Claveria list. So dapat po yung apelyido po ninyo ay kailangan po na ah, the list of approved family names can be referred. So kailangan po na naka-referred po ito sa Katalogo Alfabetiko di Apelyido. So kaya po doon po nagsimula po yung pangalan po na apelyido po nila na Rizal. Yung Rizal po kasi ay shortened form siya ng Spanish word na second crop. So itong Rizal is bagay na bagay po sa na magiging apelyido po ng pamilya ni Rizal, gawa nga po yung pamilya po nila ay mga farmers. So originated from the word racial. So yung Rizal ay nanggaling sa word na racial, which literally means rice field. So kaya Rizal, so dahil mga farmers sila, so naging Rizal po yung apelyido nila. So, yun po yun. Okay, let's proceed sa The Rizal Home. So, ano nga ba yung itsura ng bahay po na kinalakihan po ng ating national hero? So, a distinguished stone in Calamba during Spanish time. So, yung bahay po nila ni Rizal ay isang two-story building, at rectangular po yung kanyang shape. Then, gawa po siya sa adobe stone and hardwood. So, yung ano po niya, yung bubong po ng bahay po nila ay gawa po sa reed tiles. So, beside sa kinang bahay were the poultry yards full of turkey and chicken. So maluwang kasi yung bahay po nila. So aside po sa is nagtayo din po sila ng kanilang poultry yard. So
nagpalaki po sila ng mga pabo saka ng chicken, saka meron din po silang malaking garden na may mga tanim po na mga tropical fruit gaya po ng atis, balimbing, chiku, mapupa, papaya, santol, tampoy, saka marami pa pong iba. So sa umaga daw po, sa bahay po ng mga Rizal, so maririnig mo po yung ingay po ng mga batang naglalaro saka yung mga huni po ng mga ibon sa kanilang garden. At saka sa gabi po ay maririnig mo din po yung family prayers po ng pamilya po na Rizal kasi religious po kasi yung kanilang pamilya. So a good and family mid and a good and middle class family. So ano ba yung ganito po inilarawan yung pamilya po nila ni Jose Rizal. So yung pamilya daw po ni Rizal ay nabibilang po sila sa Principalia at town aristocracy in Spanish Philippines. So ang ibig lang po naman sabihin nito is yung pamilya po nila ni Rizal ay belong po sila sa mga may kaya. So by dint of honest and hard work and frugal living, Rizal parents were able to live well. So sa paraan po sa marangal po na paraan at sa pagsisikap po ng mga magulang po ni Dr. Jose Rizal, so nabuhay po sila ng Marangya. So from the farm, dirintil from the Dominican order, kasi nga po 'di ba sinabi ko sa first video po natin na that time, so yung mga haciendas po sa Pilipinas ay pinagmamay-ari po ng mga ah, Fraile. So, yung mga lupain po sa ano, sa Calamba, Laguna ay ito po ay pinagmamay-ari po ng mga Dominican friars. So yung pamilya po ni Rizal ay nagre-rent po sila sa mga Dominican friars. So from the harvest, yung mga naani po nila sa kanilang nirintahan na farm, so nakapag-ani po sila ng rice, ng bigas, ng corn or sugarcane. Then aside from that, so nag-ano din po sila, nag-alaga din po sila ng mga baboy, ng manok, saka nung pabo. So aside from that, itong si Doña Chodora kasi 'di ba sabi kanina magaling siya sa negosyo. Then nag-manage din itong si Doña Chodora ng general goods store. So kung baga sa atin ngayon is yung sari-sari store. So lahat ng uri ng paninda ay meron. So then she also operated a small flour mill and meron din siyang homemade hamper. So may mga ano to si Doña Chodora kung baga sa ngayon siya ah entrepreneur. So, meron po siya talagang mga gawang ham saka ito po ay kanyang binibenta. So, they were able to build a large stone. So, nakapagpagawa sila ng bato na bahay. So, kapag sabihin po nating bato na bahay, ibig sabihin po nun ay talaga pong may kaya po kayo. Which was situated near the town church and to buy another one. They also owned a carriage, so mayroon po silang kalisa. So pag may kalisa po kayo nung mga panahon na yon, ibig sabihin po ay kayo po ay ito po ay nagsi-symbolize na isa po kayong ilustrado. Pag sinabi nating ilustrado, kayo po yung mga tao na nakapag-aral po sa during that time sa Spanish Philippines. Kasi hindi naman po lahat ng tao noon ay nakakapag-aral po sila. Kaya we are very lucky sa panahon po natin ngayon kasi libre na po yung paaralan sa atin sa bawat barangay ay mayroon na po tayong mga eskwelahan. And then they also have a private library. So dahil nga po mahilig magbasa itong si Doña Chodora, so sila din po ay nagmamay-ari ng isang private library. So ito yung private library nila is yung pinakamalaki na library na meron po sa Calamba. So ito ay consisted ng more than 1,000 volumes. So marami-rami po talagang mga aklat yung meron sila sa kanilang library. So they send their children to the colleges in Manila. So afford din ng pamilya Rizal ang mapag-aral yung kanilang mga anak sa Manila, 'di ba? Kapag yung sa atin ngayon dito sa probinsya namin kapag yung mga anak ninyo ay nakapag-aral sa ibang lugar o sa malalayong lugar o sa malalaking siyudad, ibig sabihin po nun ay may kaya po kayo sa buhay. So gano'n po din po yung pamilya po nila ni Rizal. Okay, so home life of the Rizal. So, ito po yung buhay po ng pamilyang Rizal sa kanilang
sa kanilang bahay, so sa kanilang ancestral house sa Calamba, Laguna. So the Rizal family had a simple, contented, and happy life. So simple lang naman po talaga yung buhay po nila noon. So family ties were intimately close. So close po sila magkakapatid. Then itong si Don Kikoy is yung palaya po ni Don Francisco at Doña Lulay. Si Doña Lulay naman is si Doña Teodora love their children but never spoil them. So ano po talaga sila madisiplina po sila sa kanilang mga anak. They were strict parents and they trained their children to love God, to behave well, to be obedient, and to respect people, especially the old folks. So, maganda talaga yung pagpapalaki po ng mag-asawa sa kanilang mga anak. Then whenever the children got into mischief, they were given a sound spanking. So hindi naman po talaga naiiwasan. Yung mga bata po talaga ay nagkakamali rin minsan. So kapag ka ganun po yung nangyayari sa magkapatid po na Rizal ay hindi po talaga sila nakakataka sa mga pagpapalo po. So kapag nagkamali, palo po talaga sila. So every day the Rizal or both the parents and the children heard mass in the town church, particularly during Sundays and Christian holidays. So palasimba din po yung pamilya po nila. So they prayed together daily at home. So aside po na nagsisimba po sila araw-araw saka sa mga holiday saka sa linggo, sila din po ay nagdadasal sama-samang nagdadasal po sa kanilang bahay ng Angelo saka nung Rosary. So after ng kanilang pagdadasal, after ng kanilang family prayers, so lahat po ng mga anak po nila ay kailangan na ay nagki-kiss po talaga sila or nagmamano po talaga sila sa kanilang mga parents or sa kanilang mga magulang. So pero yung mga anak po yung pamilya po na Rizal ay hindi lang naman po umiikot yung buhay nila sa pagsisimba or pagdadasal. Allow din naman po yung mga anak po nila na maglaro po sa garden nila saka dun sa kanilang azotea. So yung mga medyo may edad na or nakakatandang mga kapatid po ni Rizal, allowed naman po silang makipaglaro sa mga anak po ng kanilang mga kapitbahay. Um, okay, so yun na pala yung last topic natin sa video na ito. So, yung next topic po natin is yung about po sa childhood years in Calamba ng ating national hero. So, that topic includes the Calamba as the hero's towns, then earliest childhood memories, the hero first sorrow, yun yung paano, yung pagka wala po ni Concha, then devoted son of the church, the story of the moth, yung kwento po na yung moth po na gustong-gusto niya po talaga na ay tuwang-tuwa po talaga siya sa apoy. Then the artistic talents of Dr. Jose Rizal, the first poem of Rizal, then Rizal as boy magician, yes, nagiging magician din po si Rizal. Yung lecture of Rivere, saka po yung influences on the hero's boyhood. So again, maraming salamat po sa iyong panonood at sana po ay manood pa po kayo ulit sa susunod po natin na mga video. See you! Bye-bye po. Thank you.